Ang responsibilidad na ito ay biglaan at malaki. Nagkunot ang noo ni Jiangyi. Hindi niya gusto ang mag-lead ng mga grupo, lalo na kung may mga kasamang hindi niya kilala o hindi niya pinagkakatiwalaan. Isa siyang tao na mas gusto magtrabaho mag-isa at umiwas sa mga hindi kailangang stress. Sa isip niya, naisip niyang magiging sakit ng ulo ito. Hindi ako ang tamang tao para sa ganitong kalaking responsibilidad, mahinahong sinabi ni Jiangyi. Maraming magagaling na tao sa Blizzard City na mas kayang humawak nito. Tiningnan siya ni Zhu Zeng ng matalim. Tama ka, sagot niya, bahagyang lumapit. Pero may isang bagay kang wala ang iba. At ang bagay na yon ay siyang pinakamalaking kahinaan ng Eclipse. Tumaas ang kilay ni Jiangyi at nagsimula ng magkaroon ng mga hinala kung ano ang ibig sabihin ni Zhu Zeng. Bago pa siya makapagsalita, nagsimula ng magpaliwanag si Zhu Zeng. Malaki ang naging presyo ng misyon na ito, pag-amin ni Zhu Zeng, mabigat ang tono. Pero marami kaming natutunan tungkol sa lakas at kahinaan ng Eclipse. Inilapag ni Zhu Zeng ang mga kamay sa mesa, seryoso ang ekspresyon. Matagal naming inisip na si Phoenix Yuan Ren ang leader nila, siya ang sentro ng kanilang grupo. Pero mali kami. Ang tunay nilang puso ay si Mayumi Taikuchi, ang manghuhula na may kapangyarihang malaman ang hinaharap. Bahagyang tumango si Jiangyi, parang kinumpirma na ang kanyang mga hinala. Nagpatuloy si Zhu Zeng, itinaas ang dalawang daliri para pagtibayin ang kanyang punto. Inaral namin ng mabuti ang kakayahan niyang iyon at ito ang alam namin. Una, kaya niyang mag-predict ng future, kahit na hindi ganap, paliwanag ni Zhu Zeng. Malaking kalamangan ito para sa Eclipse. Kaya nilang planuhin ang bawat hakbang batay sa mga mangyayari. Parang naglalaro ng chess na alam mo na ang susunod na galaw ng kalaban. Ang kakayahang ito lang ay nakapinsala na sa lakas namin, dagdag pa niya, seryoso. Kahit na ginamit namin ang Death of Love, hindi pa rin namin sila tuluyang naalis. Alam na niya kung ano ang gagawin namin bago ko pa napagdesisyonan ito. Huminga ng malalim si Zhu Zeng, mas mabigat ang boses. Hindi mo kayang isipin ang klase ng pagkabigo na dulot nito. Para bang lagi siyang isang hakbang na nauuna. Tahimik lang na nakikinig si Jiangyi na may kalmadong ekspresyon. Marami na siyang naisip tungkol dito sa labanan. Si Baili Changqing na nakaupo sa tabi ni Jiangyi ay nagkunot ang noo. Pero paano ito naging konektado sa kanya, sabi niya nang may alinlangan. Kung ganun kalakas ang kakayahan niya, paano na kaya ni Jiangyi patayin ang 4 sa mga miyembro nila? Tama, sabi ni Zhu Zeng, tumigas ang tono. Diyan nagiging espesyal si Jiangyi. Sa halos bawat labanan, laging may kalamangan ang Eclipse. Pero ang presensya ni Jiangyi ay nakakaapekto sa kakayahan niyang mag-predict. Itinutok ni Zhu Zeng ang matalim na tingin kay Jiangyi, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hanggang ikaw ang kasama, nawawala ang kanyang propesiya. Ang galing nun. Jiangyi, patuloy ni Zhu Zeng, seryoso ang boses, kaya gusto kita maging leader ng susunod na misyon. Ikaw ang susi sa pagbagsak ng kanilang kalamangan. Kung wala ka, muling papasok tayo sa isang bitag. Tumingin si Baili Changqing kay Jiangyi, bakas ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi niya magets kung paano nakakaapekto ang kakayahan ni Jiangyi na special manipulation sa isang propesiya. Lumapit si Zhu Zeng, ang mukha ay malapit na kay Jiangyi. Sabihin mo sa akin ng tapat, sabi niya sa mababang boses, paano mo binabasag ang kanyang precognition? May special ka bang kakayahan na hindi namin alam? Gayunpaman, huminga ng malalim at nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Jiangyi. Hindi ko rin alam, tugon niya ng tapat o kung tutuusin, kalahating tapat. Simula pa lang ng misyon, naramdaman kong may kakaibang nangyayari, pero hindi ko maintindihan kung bakit ako iba. Hindi ito ang buong katotohanan. May teorya na si Jiangyi. Sa pinakapayak na anyo, ang propesiya ay nakabatay sa batas ng sanhi at epekto, ito ay umaasa sa isang malinaw at predictable na daan. Pero hindi tulad ng iba, hindi pareho si Jiangyi. Isa siyang tao na muling ipinanganak, isang tao na tinanggihan na ang kanyang orihinal na kapalaran. Sa orihinal na timeline, si Jiangyi ay nakatakdang mamatay. Dahil dito, imposibleng mahulaan ang kanyang kinabukasan dahil hindi ito umiiral gaya ng mga kinabukasan ng iba. Ang kanyang presensya, kasabay ng kanyang kakayahang magmanipula ng espasyo, ay naglikha ng isang uri ng proteksyon na nakakapinsala sa foresight ni Mayumi. Itinago niya ito. May mga katotohanan na mas mabuting hindi na binibigkas. Nagpatuloy si Zhu Zeng sa pagpapaliwanag ng kanyang plano kay Jiangyi. Kailangan nating durugin ang Eclipse.
Tanging kapag sila'y nawala, saka lamang magiging ligtas at masaya ang mga tao, masidhing sabi ni Zhu Zeng. Isipin mo, nagsasalo kayo ng pamilya mo sa bahay, nag-e-enjoy sa inuman habang kumakanta, tapos bigla na lang darating ang eclipse para sirain ang lahat. Isang araw na wala ang eclipse ay isang magandang araw, dagdag niya na may matibay na tinig. Hindi pa rin kumbinsido si Jiang Yi at tumango-tango na lang. Hindi ko yata kayang gampanan yan. Leader, sana pag-isipan mong mabuti, sabi niya. Hindi lang tungkol sa akin na mabibigo, dagdag pa ni Jiang Yi. Kung ako ang magkamali, hindi lang ang reputasyon ko ang nakataya. Pati ang buong rehiyon ng Jiangnan at maging ang buong China. Isang responsibilidad na hindi ko kayang buhatin. Nagkunot ang noo ni Zhu Zeng. Agad niyang naisip na hindi papayag si Jiang Yi hanggat walang makukuha siya mula rito. Bigla, pinalo ni Zhu Zeng ang mesa at nagbago ang tono. Sa misyon na ito, pagsasamahin ko ang natirang mga miyembro ng Celestial Team at ng Black Robe Squad. Ikaw ang mangunguna sa kanila at bubuo ng bagong grupo. Pinili ko na rin ang pangalan. Tatawagin itong Tengyu. Nagulat si Jiang Yi at pumikit sa pagkabigla. Tengyu? Parang yung mitolohiyang aso. Ang creative naman ng pangalan, anya, puno ng pang-aasar. Hindi pinansin ni Zhu Zeng ang tono ni Jiang Yi at patuloy na masiglang nagsalita. Ang Tenggu ay may isang layunin lang, sugurin at durugin ang eclipse hanggang sa kahuli-hulihan. Pinalo ulit ni Zhu Zeng ang mesa para bigyan ng diin. Congrats, Jiang Yi, sabi ni Zhu Zeng, inilabas ang mga braso na parang may ipapakitang regalo. Ikaw na ang opisyal na kapitan ng grupong ito. Isa ka ng investigation captain. Hindi kumilos si Jiang Yi, hindi apektado. Hinaplos lang niya ang kanyang baba, nag-isip. Salamat, pero hindi naman ako interesado sa bagay na ito. Si Baili Changqing, na nakatayo malapit, ay nakaramdam ng halo-halong emosyon. Ginawa ni Zhu Zeng na kapitan si Jiang Yi nang hindi man lang kumonsulta sa kanya. Ang panahon ni Baili Changqing bilang kapitan ay maikli at nakakadismaya. Agad niyang napansin na wala siyang lakas o otoridad para mamuno. Karamihan sa mga tao, hindi siya tinatrato bilang isang tunay na kapitan. Isang matinding paalala na sa mundong ito, lakas lang ang may halaga. Gayunpaman, hindi nagulat si Baili Changqing sa sagot ni Jiang Yi. Alam niya kung anong gusto ni Jiang Yi. Si Zhu Zeng at ang kanyang gwardiya, si Sun Luxuan, ay nagpalitan ng mga naguguluhang sulyap sa reaksyon ni Jiang Yi. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng maging isang investigation captain? Tanong ni Zhu Zeng, yumuko upang magkalapit ang mukha nila. Sa buong Jiangnan, ang mga kapitan ay may napakalaking kapangyarihan. Maliban na lang sa ilang mga pinakamataas na opisyal, walang ibang may ganitong kapangyarihan. Kung magiging kapitan ka, magkakaroon ka ng kapangyarihan, respeto, at kasikatan. Titingalain ka ng mga tao bilang isang bayani, dagdag ni Zhu Zeng, malinaw na tinatangkang gawing kaakit-akit ang alok. Pero nanatiling kalmado si Jiang Yi, hindi apektado. Hindi ako interesado maging bayani, sagot ni Jiang Yi. Kasikatan, kapangyarihan, hindi yan ang hanap ko. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, puno ng ginhawa at kasiyahan, pisikal at mental. At para maging tapat, meron na akong lahat ng yan, dagdag niya ng may kaunting ngiti. Ang sagot ni Jiang Yi ay nag-iwan kay Zhu Zeng ng ilang sandali ng pagkatahimik. Pinuri ni Zhu Zeng ang ugali ni Jiang Yi at nag-isip siya saglit, pinipiga ang mga daliri sa mesa. Ang batang ito ay hindi interesado sa kasikatan o kayamanan. Ano pa kaya ang magtutulak sa kanya? Bago makapagsalita si Zhu Zeng, nagsalita si Jiang Yi. Sinabi ko na nga, handa akong tumulong sa laban sa eclipse. Hindi ko tatalikuran ang ganitong kahalagahan, kalmado niyang sabi. Pero ayokong maging kapitan. Mas magaling akong magtrabaho mag-isa. Kung kinakailangan, makikipagtulungan na lang ako sa grupo mo. Hindi ko lang talaga kayang mamuno. Hindi interesado si Jiang Yi na manguna, lalo na kung kakailanganin niyang pangalagaan ang ibang tao. Kaya pala ganyan ang pakiramdam mo, sabi ni Zhu Zeng, huminga ng malalim. Masaya si Zhu Zeng nang marinig na pumayag si Jiang Yi na makiisa sa misyon. Pero hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit isang batang lalaki ang magre-reject ng ganitong klaseng gintong pagkakataon. Kasikatan, mataas na ranggo, at higit na kapangyarihan, ano pa nga ba ang dapat pagtanggi dito? Hinaplos ni Zhu Zeng ang kanyang baba at nag-isip ng malakas. Ang problema kasi, ikaw lang ang angkop sa papel na ito. Wala nang ibang may lakas o kasanayan tulad mo. Sigurado siyang hindi madali ang pagsasama ng dalawang investigative team.
Kailangang may isang leader na tinitingala at pinagkakatiwalaan ng lahat. Ngunit mumiti lang si Jiang Yi, sigurado akong may ibang tao na mas bagay sa posisyong ito. Pag-isipan mo ng mabuti. May taong mas nararapat kesa sa akin. Hindi balak ni Jiang Yi na tanggapin ang lahat ng responsibilidad at sisi na kasama ng pagiging kapitan. Kung may mangyaring masama, ayaw niyang siya ang ituro ng lahat ng tao. Nag-isip si Zhu Zeng. Pagkalipas ng ilang saglit, tumango siya at mumiti ng bahagya. Sige, pag-isipan ko pa ito. Pero sa ngayon, nagpapasalamat na akong handa kang sumama sa team na Tengyu. Idinagdag pa niya, pag-isipan mo ng mabuti. Kung magbago ang isip mo, palaging bukas ang posisyon para sa'yo. Nagulat si Bailey Changqing sa tono at mahinahong ekspresyon ni Zhu Zeng. Ang Zhu Zeng na kilala ni Bailey ay mahigpit at may matinding pag-ugali. Pati nga ang pinakamagaling na si Deng Shentong ay madalas pinagagalitan niya. Hindi napigilan ni Bailey Changqing na sumulyap kay Jiang Yi, na parang walang pakialam sa lahat. Maliban sa pagiging gwapo, wala namang kakaibang katangian si Jiang Yi. Pero kitang-kita na iba ang tingin sa kanya ni Zhu Zeng ngayon. Biglang lumapit si Jiang Yi at mumiti. Commander Zhu, kung gusto mo talaga akong sumama laban sa Eclipse, hindi ba't nararapat lang na magkaroon ako ng unlimited na supplies para sa misyon? Hindi siya magtatrabaho ng walang kapalit. Kung may mga resources ang Blizzard City, nais niyang samantalahin ito. Lalo na't ito na ang perfect na pagkakataon para makuha ang mga bagay na maaari niyang gamitin. Mayroon pang 4 milyon na puntos si Jiang Yi na hindi pa nagagalaw, kaya't parang nasusunog na sa kanyang bulsa. Hindi siya yung tipo na magdadala nito ng matagal, kaya't gusto niyang gumastos ng mabilis. Nakangiti si Zhu Zeng. Siyempre, pwede mong piliin ang anumang armas na gusto mo. Kung may magustuhan ka, yun na. Bago makapagsalita si Jiang Yi, umubo si Sun Luxuan mula sa likod ni Zhu Zeng. Commander Zhu, mahina ang sabi ni Sun Luxuan, galing siya sa Space Department. Biglang nag-freeze si Zhu Zeng, at agad nagbago ang ekspresyon niya mula sa kasiyahan patungo sa pagkabahala. Tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo nang mapagtanto. Hala! Halos ibigay niya na ang mga mahalagang gamit ng Blizzard City kay Jiang Yi. Nilunok niya ang kaba at nilinis ang lalamunan. Ahem, well, gumawa ka ng listahan ng mga kailangan mo at ipapadala ko na lang sa'yo. Nakita ni Jiang Yi na may konting problema ang plano ni Zhu Zeng, kaya't nagbuntong hininga siya ng kaunti. Sige, okay na yan. Pero pag-usapan na lang natin ang mga gamit mamaya. Sa ngayon, sana makakuha man lang ako ng high-end na equipment. Lumapit siya at may kasamang excitement sa kanyang boses. Lalo na yung mga itim na uniform. Gusto ko pa ng ilang set niyan. Nagtaka si Zhu Zeng. Kailangan mo ba ng ganong karaming uniform para ipamahagi sa mga kaibigan mo? Ang pagsali ni Jiang Yi sa Temporary Investigation Team na Tenggu ay nangangahulugang makakakuha siya ng isang uniform. Pero hindi lang para sa sarili niya si Jiang Yi, gusto niyang makinabang din ang mga kaibigan niya. Siyempre, kailangan ko ng isa para sa sarili ko, sagot ni Jiang Yi na may ngiti. Pero gusto ko ring gamitin ang mga puntos ko para kumuha ng ilang extra sets. Pwede ba yon? Agad nagsalita si Bailey Changqing. Jiang Yi, ang mga uniform na yan ay top secret na teknolohiya ng Blizzard City. Hindi basta-basta ipinagkakaloob. Bago pa makapagsalita si Bailey ng higit pa, pinutol ni Zhu Zeng ang kanyang sinabi. Bakit hindi? Nagulat si Bailey Changqing sa sagot ni Zhu Zeng. Lumingon si Zhu Zeng at seryosong nakatingin kay Jiang Yi. Matindi ang kanyang determinasyon na durugin ang Eclipse at ibalik ang dangal ng Blizzard City, kaya't handa siyang pumayag sa halos lahat ng bagay para mangyari ito. Zhu Zeng, bilang isang leader na may karanasan, alam niya kung paano magbigay ng inspirasyon ng loyalty. Isa sa kanyang mga prinsipyo ay hindi pagiging kuripot. Habang may kumpiyansang ngiti, sinabi ni Zhu Zeng, mga ilang set lang ng battle uniform yan. Kung gusto mo, gamitin mo na lang ang mga puntos mo. Nasa iisang panig tayo. Itinaas ni Jiang Yi ang mga kamay at bahagyang umiling. Huwag masyadong magmadali. Sinabi ko namang tutulong ako sa operasyon, pero hindi ako magsasama sa Blizzard City ng permanent. Mas gusto ko pa ring magpahinga sa maliit kong pugad. Tawang-tawa si Zhu Zeng. Wala namang kailangang pagdesisyonan ngayon. Mag-isip ka lang ng mabuti. Ang pinakamahalaga kay Zhu Zeng ay tapusin ang Eclipse. Basta tutulong si Jiang Yi na puksain sila, ayos lang kay Zhu Zeng na tawagin siya na MVP ng team.
Itinutok ni Jiang Yi ang daliri sa pintuan at mumiti. Sige, kung tapos na, makakaalis na ba ako? Handang-handa na akong kunin ang mga uniform ko. Tumango si Zhu Zeng. Oo naman. Isama mo si Beili Changqing sa equipment area. At meron din akong isang espesyal na tao na gusto kong ipakilala sa iyo ngayon. Nagpalitan ng tingin sina Jiang Yi at Beili Changqing, puno ng pagkalito. Espesyal, tanong ni Jiang Yi, medyo iniangat ang ulo. Anong ibig mong sabihin, espesyal? Pumikit si Zhu Zeng at mumiti. Hindi tayo magsasayang ng pagkakataon ngayon. Matututo tayo sa mga pagkakamali natin. Ngayon, gagamit tayo ng matinding lakas para tiyakin ang tagumpay. Tumigil siya saglit bago magpatuloy, kaya't nakipag-ugnayan ako sa iba pang investigation teams na kasalukuyang may misyon. Inangat ni Jiang Yi ang kilay. So, may ibang investigation team na sasama sa atin. Ninervyos si Beili Changqing at nilunok ang kanyang laway. Aling team ba ang tinutukoy mo? Lumapad ang ngiti ni Zhu Zeng. Ang Reincarnation Team. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.